bahay. Issue Balita. Issue Balita. Issue Balita. Issue Balita. Issue. Okay, good morning, good morning. Magandang umaga po, Pilipinas. Mga ka-issue, welcome po sa ating palatuntunang Issue Balita. Issue. Ngayon po ay araw ng Sabado. O, ika-29 na po tayo sa buwan ng Agosto 2020. Okay, sa lahat po ng ating mga tagapakinig, magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po sa ating palatuntunang Issue Balita. Ito po ang inyong lingkod, Dante Abrera. At kasama po natin ang makisig Balita. si Paring Jack Moiga. Paring Jack, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga sa iyo, Parindan, at higit sa lahat sa iyong pamilya. At sa lahat po ng tagapagtangkilik at nakikinig ng aming Issue Balita, magandang umaga pong muli sa inyo. Narito pong muli kami, ang aming partner, si Parindan Abrera at Jack Moiga po, ay naglilingkod sa inyo para po sa ating bayan. At higit sa lahat, maraming salamat po sa Panginoon Diyos at muling narito na po muli kami. Okay, maraming salamat sa iyo, Paring Jack. At siyempre, ngayon po ay araw ng Sabado at marami po tayong tatalakayin, ho? Marami po tayong tatalakayin kung ano po yung mga maiinit na balita, At siyempre, yung mga napapanahong issue. Kaya, samahan niyo po kami sa loob ng 1 oras sa ating palatuntunang Issue Balita. At siyempre, mga ka-issue, guest po natin ngayon, Issue Balita. panauhin po natin ngayon, walang iba kundi si Ginoong Roderick Abad. Siya po yung president ng Federation ng Los Baños PWs. PWD. Diyan po sa Los Baños. At syempre, inanyayahan po natin siya para po mapakinggan naman natin ang boses ng kanilang mga kasamahan. O syempre, bilang siya po ay presidente ng federasyon, siya po yung boses ng kanyang mga kasama. At syempre, kasama rin po dito ang kanyang vice president ng Los Baños Person with Disability Federation. At syempre, mamaya ng konti, ang tabayanan po natin yan, ano ba ang mga kahilingan? Ano ba ang kanilang ginagawa? At syempre, alamin din po natin kung ano ang kanilang pamumuhay ngayon. Okay? At isa pa, mga ka-issue, isang magandang balita, Doon po sa sa kalaban natin. Tungkol po dito sa kalaban nating COVID-19. Ano bang pinakamaganda? Ay palakasan po ang ating immune system, At mamaya ng konti, ang tabayanan din po ninyo at makakausap po natin through phone patch si Miss Mera Villanueva ng One Opti. Marami pong mga produkto yan na talaga pong maganda sa ating immune system. Mamaya ng konti, ang tabayanan po natin yan, At syempre, napakarami po natin tatalakayin ngayong araw na ito. At syempre, kung ano po yung mga maiinit at mga napapanahong balita ay ating po tatalakayin yan mamaya. Kaya huwag po kayong alis. Kami po ay magbabalik. Nakalipas naman po ang ilang paalala. Mga ka-issue, problema ba ang preno at clutch ng inyong mga sasakyan? Sagot ng Friends ng brake banding and clutch relining niya. Matibay at tumatagal. Kaya tandaan, kung brake at clutch ang pag-uusapan, sagot ng Friends ng brake banding and clutch relining niya.
Ang kanilang tanggapan ay matatagpuan sa Barangay Dila, Bay Laguna. Sa harap lamang po yan ng Shell Gasoline Station. Hanapin lamang po ang Lanyuhan Auto Supply at doon nyo matatagpuan ang Prince Dan Brake Banding and Clutch Relining. Kaya tandaan, Prince Dan Brake Banding and Clutch Relining, kaibigan at kakampi ng inyong mga sasakyan. Nagbabalik ang batikang broadcaster at KBP member Dan Tebrera sa kanyang mga napapanong issue at mga may init na balita. Issue Balita. Issue Balita. Okay mga kaisyo, tayo po ay nagbabalik sa ating palatuntunang issue balita. At ito pa rin po ang inyong lingkod, Dan Tebrera. At kasama pa rin po natin si paring Jack Moiga. At syempre dito lamang po yan sa ating J101.5 Big Radio. Ang himpilang may malasakit sa bayan. At syempre tuloy-tuloy po tayo sa ating pagbibigay ng mga Issue Balita. public service mga kaisyo. Ano po yung mga napapanong issue? Maiinit na balita sa araw na ito. Dito po sa isyong kaso ng COVID-19 sa bansa. Sumampa na po sa bilang na 209 Issue Balita. 209 544,000 ang mga positibo sa ngayon mga kaisyo. At doon naman po sa dito naman po sa mga namatay, yung pong mga nasawi o yung pong mga namatay, may bilang na po na 3,325. Yun na po yung dami ng mga nasawi o namatay dahil po sa COVID-19. Ang detalye po ng balitang yan, tabayanan po natin. Ibibigay po natin ang kompletong detalye ng balitang yan. At ito pa, inirekomenda po ng DFA ang pagbabasura sa kontrata ng mga Chinong sangkot sa West Philippine Sea Construction. Ayun, dapat talaga may aksyon talaga ang ating pamahalaan laban dito sa mga Chino na sumasangkot doon sa pag-agaw sa ating teritoryo. Okay. At isa pang issue natin mga ka-issue. Pinalagan po ng Armed Forces of the Philippines ang Sugi Bill sa Kamara. Tatapakan daw po ang karapatan ng karamihan. Okay. Mamaya ng konti ihahatid po natin ang mga kumpletong detalye ng mga balitang yan. Isa pang issue COVID-19 vaccines. Meron po magkakaroon na po ng trials. Vaccine trials. At ito po ay sisimulan sa Cavite sa susunod na 2 linggo. Kaya yung mga taga Cavite, ang tabayanan po ninyo ang vaccine trials dyan. Dahil sa inyo po uunahin, kayo po ang mauuna yan po sa nasabing vaccine trials. Okay, ang detalye po ng ating mga balita. Kaugnay po dito sa COVID-19 cases natin sa bansa, sumampa na po sa 209,544,000. Habang patay naman po sa nasabing COVID-19 ang 3,325 na. Patuloy na rin po ang pag-akyat ng kumpirmadong kaso ng mga coronavirus disease o COVID-19 sa Pilipinas.
pagbabahagi po ng Department of Health o DOH sa mga bagong labas na tali nitong Biyernes o kahapon po yan. Ngayong palapit na ang pagsasara ng ika-24 na linggo ng quarantine restriction. Nakapagtala po ng kaso. Nakapagtala po ng kaso ang ito po yung linggo ng quarantine restriction. Nakapagtala po ng 3,999 karagdagang kaso ng DOH at sumatotal po nasa 209,544,000 na ang kabuuang bilang ng nadadali o tinamaan po ng nasabing virus. Relatibong mas mababa ang mga bagong kaso para po sa mga nakaraang buwan kahit kung kumpletong nakapagsumiti ng test results ang nasa 110 na lisensyadong laboratories sa Pilipinas. Ang bilang na yan ay aabot po matapos ang sinagawang 2.3 million COVID-19 test sa iba't ibang bahagi po ng bansa. Kung titignan po ang datos, nagmula po sa mga sumusunod na lugar ang pinakamaraming freshly reported cases ngayong araw. Doon po sa National Capital Region o doon po sa NCR ay mayroon pong 2,097 ang bilang po. At doon pumapangalawa po dyan ang Laguna. Marami pala sa Laguna, 178 po ang sa Laguna. At pangatlo po ang Cavite na may bilang na 138. Ang Batangas naman po ay 132 at ang Cebu po ay 125. Hindi naman po pinalad ang 71 pang pasyente matapos ang pakikipagbuno sa COVID-19 dahil po dyan sa 3,325 na ang local casualties sanhi po ng nasabing virus. Sinasabi namang 134,000 po, 474 ito po ay ang kabuuan po bilang ng COVID-19 survivors ngayon po dito sa ating bansa, mas malaki po yan ng 510 ang nasabing bilang kumpara po sa naitala kahapon ng kagawaran ng kalusugan. Kanina lamang po ay inanunsyo po ni Cavite Governor John Vic Romilla. Ito po yung ang pagsisimula ng vaccine trials kontra po sa pandemya sa kanilang probinsya 2 linggo mula ngayon. Kaya umanda po ang mga taga Cavite sa inyo pala uunahin priority kayo. Ang nasabing phase 3 clinical trials na gagamit ng mga bakuna mula po sa Estados Unidos at sa United Kingdom mga kaisyo ay sinasabing lalahukan ng hanggang 10,000 katao. Marami-rami ito, At sa ngayon po ay lagpas na ng 24 million ang nahawahan ng COVID-19 sa daigdig. Yun po yung total, Yun po yung total na bilang sa buong mundo.
meron na pong lagpas na sa 24 na milyon na tao. Yun po ay bilang ng mga tinamaan ng COVID-19 sa buong daigdig. Sa bilang na yan, 821 naman po ang sinasabing binawian na ng buhay dahil sa sakit. Doon po yung mga pumanaw at namatay. Okay, yan po yung ating isyong COVID. Isyong COVID-19. Kaya wag po kayong alis mga ka-isyo. Kami po ay magbabalik para ihatid namin muli ang mga detalye ng mga maiinit na balita. At syempre, makalipas lamang po ang ilang paalala. Nais nyo bang magpaganda ng inyong mga tahanan? At maging fresh air ang inyong kapaligiran? Narito po ang solusyon. Ang Abreras Garden ay tumatanggap ng landscaping. Anumang uri ng nais nyong design, sila ay nagsusupply ng anumang klase ng mga ornamental plants at mga ground cover tulad ng raggrass, carabao grass at iba pa. Meron din silang iba't ibang uri ng mga fruit bearings. Gumagawa din sila ng maraming grotto design, waterfalls with fish pond, at marami pang iba. Tumatanggap din sila ng garden maintenance. Kaya tandaan, Abreras Garden para sa pagpapaganda ng inyong kapaligiran at kaibigan ng kalikasan. Ang kanilang showroom ay matatagpuan sa Barangay Poypoy, Bay, Laguna. At pwede kayong tumawag sa kanilang cellphone number 0919-605-0879. Abreras Garden, Landscaping and Garden Maintenance, sagot sa pagpapaganda ng inyong tahanan at kaibigan ng kalikasan. Nagbabalik ang batikang broadcaster at KBP member Dan Tebrera sa kanyang mga napapanong issue at mga may init na balita. Issue Balita. Okay mga ka-issue, tayo po ay nagbabalik sa ating palatuntunang issue balita. At ito pa rin po ang inyong likod, Dante Abrera. Kasama pa rin po natin ang ating kumpadre, Baring Jop Moica. At syempre tuloy-tuloy po tayo sa paghahatid ng ating mga napapanong issue at mga maiinit na balita. Dito lamang po yan sa ating J101.5 Big Radio, ang himpilang may malasakit sa bayan. Issue Balita. Issue naman po tayo dito sa sa DFA. Na nagrekomenda po ng pagbabasura sa kontrata ng mga Chinong sangkot sa West Philippine Sea Construction. Nirekomenda po ng ng Department of Foreign Affairs na ang kontrata ng mga negosyanteng Chino na may kinalaman po sa mga pagtatayo ng mga istruktura at mga kanila pong mga military facilities doon sa West Philippine Sea. Katubigang matatagpuan po sa South China Sea mga ka-isyo. Inanunsyo po yan ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin kahapon po yun sa panayam ng CNN Philippines matapos na i-blacklist ng Estados Unidos ang ilang individual at negosyong tumatrabaho sa South China Sea. At kamakailan lamang po mga ka-isyo ay nang tawaging illegal na provocation ng China ang
isinasagawang pagpapadala ng military aircraft sa sa West Philippine Sea, kasabay po ng paghahain ng diplomatic protest ng Maynila sa ito po yung pangungupiska ng Chinese Coast Guard sa mga fish aggregating devices ng mga Pilipinong mangingisda. So, talagang umaabuso na nga kasi itong mga mga Chinong ito. Kaya kinakailangan talaga bigyan ng katarungan naman yung ating mga kababayan. Sa ngayon po ay hindi pa raw natitiyak ni Locsin kung kasama ang mga kumpanyang inilista ng Amerika ang mga kumpanyang nakakatrabaho ng Pilipinas. Ito po yung bagay na kukumpirmahin ng ating pong mga kawani ng pamahalaan. Ayon po kay Transport Secretary Arthur Tugadi, Department of Trade and Industry at National Economic and Development Authority. Pinag-aaralan na rin po ni Locsin kung maaaring gawin ang mungkahi ni dating DFA Secretary Albert Del Rosario na pagbayarin ang China sa mga nasirang bahura sa West Philippine Sea. Sa isang pag-aaral po ng UP Marine Science Institute, lumalabas po kasi na nasa 33 billion ang nawawala sa Pilipinas sanhi po ng mga pinsala ng China sa ito po yung yung pong kanilang mga illegal na ginagawa. Okay. So, dapat lang po talaga may managot, kasi kawawa naman yung ating mga kababayan. Pati na po tayo, Antimano, tayo po ay apektado dyan, Samantala, AFP naman po, pinalagan po ang Sugi Bill sa Kamara. Dahil daw po sa tatapakan daw ang karapatan ng karamihan. Kaya kinastigo po ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang panukalang batas ng sexual orientation and gender identity expression. Yun po yung SOGI. Yun po yung SOGI Bill. Sa Kamara di representante na layong bigyan po ng patas na pagtrato ang mga lesbian o yung pong mga lesbian gay. Yung po yung mga yung mga gay natin na kumikinding-kinding at kumikimbot-kimbot. Ang anunsyo ay inilabas ng militar sa pamamagitan po ng position paper na isinumiti sa House Committee on Women and Gender Equality. Sa dahilang protektado na raw ang nasabing sektor ng 1987 construction at iba pang batas. Sinabi po ito ng AFP kahit na po hindi naman nangangahulugang inaagawan ng karapatan ang manorya o mayorya. Oras po na bigyan ng patas na trato ang mga ito pa nga pong mga sinasabi natin na mga gumagawa ng ating batas. Okay. So, mga kaiso, yan po yung ating mga napapanong isyo at mga maiinit na balita. At syempre, dito lamang po yan sa ating palatutunang Isyu Balita. At kami po ay magbabalik. Makalipas lamang po ang ilan pang paalala. Mga kaisyo, problema ba ang preno at clutch ng inyong mga sasakyan?
Sagot ng Friends ng brake banding and clutch relining niya. Matibay at tumatagal. Kaya tandaan, kung brake at clutch ang pag-uusapan, sagot ng Friends ng brake banding and clutch relining niya. Ang kanilang tanggapan ay matatagpuan sa Barangay Dila, Bay Laguna. Sa harap lamang po yan ng Shell Gasoline Station. Hanapin lamang po ang Lanyuhan Auto Supply at doon nyo matatagpuan ang Prince ng brake banding and clutch relining. Kaya tandaan, Prince ng brake banding and clutch relining, kaibigan at kakampi ng inyong mga sasakyan. Nagbabalik ang batikang broadcaster at KBP member Dan Tebrera sa kanyang mga napapanong issue at mga may init na balita. Issue Balita. Okay mga kaiso, tayo po nagbabalik sa ating palatuntunang issue balita. At ito pa rin po ang inyong lingkod Dante Abrera. Kasama pa rin po natin si Paring Jap Muega. Dito lamang po yan sa J101.5 Watig Radio. Ang himpilang may malasakit sa bayan. Issue Balita. At mga kaiso, tunghayan na po at pakinggan na po natin ang mga pag-uulat mula po sa labas ng ating himpilan sa ating mga issue balita patrollers na patuloy pong kumakalap ng mga balita para maihatid sa atin, no? Isang tulak daw po ng marijuana huli sa bayan ng Bulan, Sorsogon. Mga kaisyo, pakinggan po natin ang pag-uulat mula sa Kabikulan. Pakinggan po natin ang ating issue balita patrol number 14, Jim Lagan, ang orago ng Kabikulan. Jim, magandang umaga sa iyo. Go ahead. Magandang umaga sa Dan, magandang umaga sa iyo at sa lahat ng mga nanonood at nakikinig. Tulak ng marijuana huli sa bayan ng Bulan, Sorsogon. Huli ang isang 28 anyos sa binata sa operatiba makaraang magbenta ng marijuana sa ikinasang anti-illegal drug operation sa barangay Zone 7, bayan ng Bulan, Sorsogon. Nakilala ang suspect na si Junel Ku Gubat, laborer at naninirahan sa Zone 5 na bayan ng Bulan. Nasa listahan din ito ng Directorate for Intelligence ng Bulan Police. Maliban sa isang medium size na sachet na may lamang tuyong dahon na hinihilalang marijuana na binenta nito sa isang pulis. Na-recover po sa posisyon nito ang dalawang medium size ng sachet na hinihinalang marijuana rin. Inihintay na lamang ng mga pulis ang galing ng crime lab ang resulta ng sinagawang examination sa naturang suspect. Mula po rito sa lalawigan ng Kabikulan, ito ang inyong ulagon. Kaiso, Ginagan, Issue Balita, Patrol number 14, nagulat, para sa J101.5, Big Way Joe, ang himpilang may malasakit sa bayan. Okay, maraming salamat sa iyo, Issue Balita, Patrol number 14, mula po sa Kabikulan. At antabayanan pa rin po natin ang mga pag-uulat pa rin mula po sa ating mga Issue Balita Patrollers na patuloy na kumakalap ng mga balita para maihatid namin sa inyo mga ka-issue. At syempre, mamaya ng konti, antabayanan rin po natin, makakausap po natin. At siyempre, mahingan po natin ng payo tungkol po dito sa ating kalaban kasi. Mahirap po kasing kalaban ang COVID-19. At kaya kahit papano mga kaisyo, ay kailangan po nating paghandaan. Palakasin po ang ating immune system. At yan po ay mamaya ng konti, antabayanan po natin kung anong maipapayo ni Miss Mira Villana ng One of the, okay? So mga kaiso, pakinggan po natin ang pag-uulat pa rin mula pa rin sa labas ng ating himpilan, ang ating Issue Balita Patrol number 7, Joel Abrera. Joel! Issue Balita Report.
Okay, Joel, go ahead. Okay. Bagyong Julian, inaasahang magdudulot ng malalakas na pag-ulan, partikular na dito sa mga area ng Bicol Region at Quezon Province. Ayon sa pag-asa, ang Bagyong Julian ay papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong Lunes. Ito ay magdudulot ng mga malalakas na pag-ulan diyan sa parte ng Bicol Region. Ayon pa rin sa pag-asa ay hahatakin ng Bagyong Julian ang hanging habagat dahilan para magdulot ng malalakas na pag-ulan. Pagkamat hindi tatama ang or maglalandfall ang Bagyong Julian ay pinag-iingat ang mga mamamayan sa mga mabababang lugar na maaring abuti ng mga pagbaha. Gayon din ang mga nakatira sa mga malalapit sa mga land prone area. Mula dito sa labas ng himpilan, ito ang issue balita. Patrol number 7, Joel Abrera nagbubulat para sa J101.5, ang himpilang may malasakit sa bayan. Okay, maraming salamat sa iyo, Issue Balita Patrol number 7, Joel Abrera. At yun, pinag-iingat po ang ating mga kababayan sa darating pong bagyo na ngayon po ay sa Lunes po darating. At siyempre, yun po ay maaaring magkaroon daw po ng pagbaha, mga ka-isyo. Hindi man direktang tatama, pero doon po sa ating mga kababayan, pinag-iingat po. Lalong-lalo na po yung mga malalapit sa ilog, at saka yung mga maaari pong magkaroon ng landslide. Okay, parang Jap, kaya nakakaawa naman ang ating mga kababayan. Tinamaan na nga tayo ng sunod-sunod na mga kalamidad. Ito, meron na namang pagbaha sa mga mabababang lugar. Parang Jap, Kaya kailangan mag-ingat sila ngayon kasi talagang kung sa ano po napakahirap na ng ating bansa ngayon. Talagang. Kaya yan, kaya iba yung pag-iingat po ang dapat nating gawin, mga ka-isyo. Yes. Okay, mga ka-isyo, pakinggan po natin muli ang pagbabalik ng ating urago ng Kabikulan. Masipag po talaga ito si Jim Lagan. Okay, Masbate Gobernador na po inikayat na suspindihin muna ang operasyon ng Philminira o pagmimina. Ayan, okay. Ang detalye, pakinggan po natin sa pagbabalik ng ating Issue Balita Patrol number 14. Jim Lagan. Issue Balita Report! Jim, go ahead. Jim? Sir? Go ahead. Hinihikayat ng gobernador na si Antonio Cu ang Mines and Geoscience Bureau o MGB na irekomenda ang pagpapatigil muna sa operasyon ng pinakamalaking kumpanya ng pagmimina sa bayan ng Arroyo o Philminira Resource Corporation. Ayon sa gobernador, kailangan taasan ang Philminira ang kanilang tailings storage facility na mula sa 59 na metro ay dapat gawing 79 na metros ang taas upang mapaglabanan ang magnitude 8.6 na lindol. Lumalabas sa structure assessment ng nasabing pasilidad na hanggang magnitude 7 na lindol lamang ang kaya ng tailings facility ng nasabing mining firm. Lumalabas kasi sa mga pag-aaral ang nalayigan ng Masbate kung saan nasa ilalim ito ng fault line system ay pwedeng tamaan ng magnitude 8.6 na lindol. Mula dito sa lalawigan ng Kabikulan, ito ang inyong Uragon. Ka-Issue Jim Lagan, Issue Balita Patrol number 14, nagulat para sa J101.5, Bigoy Joe, ang himpinang may malasakit sa bayan. Okay, maraming salamat sa iyo. Issue Balita Patrol number 14. Jim Lagan, ang Urago ng Kabikulan. Okay. So, mga ka-isyo, bisita po natin,
walang iba kundi si Mr. Roderick Abad, ang presidente po, ang presidente po ng Los Baños Person with Disability Federation. Siya po yung presidente, kaya siya po yung representative po ng mga ating mga kababayan doon na may kapansanan. Okay, nasa kabilang studio po natin. Okay, magandang umaga sa iyo, Ginoong Abad. Magandang umaga rin po Mhm. sa lahat, Ayun. lalo na po sa mga nakikinig. Ayun, welcome po sa ating palatuntunan. Mabuti naman at napasyalan nyo kami rito. Ayaw po, Ayun. nagpapasalamat din po kami at nagkakaroon kami ng boses para sa mga ganitong usapin. Okay. So, bago tayo magsimula, Ginoong Abad, baka may mga babatiin ka muna. Para sa ganun ay mabati mo yung mga tagapakinig natin sa Los Baños at ang yung mga kasamahan doon. Ayun nga po, shoutout po sa mga kapwa ko Pangulo ng mga barangay associations ng mga may kapansanan sa Los Baños, lalo na po kay Kuya Wilmer po ng Barangay Lalakay. Magandang umaga po sa inyo. Okay. Okay. So, Ginoong Abad, ano po ba ang mga, ito katulad po nito, nagkaroon kayo ng federasyon sa Los Baños. Ibig sabihin nito, lahat kasi ng mga barangay, mayroong mga samahan. Ano po? Tama po ba? Opo, Okay. meron pong mga barangay associations po ang mga may kapansanan sa Los Baños. Binubuo po ito ng mga pangulo at 14 na barangay po. Okay. So, kayo po yung pangkalahatan, ano? Okay. Sa lahat ng mga pangulo ng mga pangulo. No? Okay. Parang ang counterpart mo dito, parang ikaw yung ABC chairman eh. Yes, sir. Kung kapitan, ano? Opo. Okay, so, ayun. Ano po bang mga benepisyo ang mga natatanggap nyo sa mula po siyempre sa national government natin at saka dito sa local government natin sa Los Baños? Ano pong na proyekto ng ating pamahalaan para po sa ating mga PWDs? Ang national government po ay nagkakaroon ng mga pagtulong, lalo na po sa pagsasabatas ng mga karapatan ng mga may kapansanan. Ito po ay ibinababa sa ating LGUs. So, ayan dyan naman po ang pagpapatupad sa ating mga mababang pamahalaan. Katulad po ng mga diskwento sa kung mga ano-anong pangangailangan. Ganon din po ay nagkakaroon din po ng mga proyekto para sa pagtulong, lalo na po sa mga may karamdaman po na mga kapansanan. Okay. Ang diskwento ba nyo, Mr. Abad, pagdating doon sa para din senior citizen? 20% Yes po. discount? Yes po, parehas po ng sa Okay. seniors. So ano yung batas na mga 20% discount sa mga establishments, pamasahe, sa mga buses at sa iba pang mga binibiling gamot sa butika, kasama rin kayo ron? Opo, parehas Okay. po. Walang ang nagkaiba lang, wala pa kayong 60. Wala pa kayong edad 60. Opo, No. hindi pa po Oo. dual ang citizenship namin. Ayun, napaaga nga lang. Okay. Ngayon, tuloy-tuloy na yan kahit wala pa kayong 60. Okay. Yun. Malaking bagay naman yan para dun sa ating mga kasi kahit papano makakatulong yan dun sa ating mga kababayang may kapansanan. At kung sakali, paano ang pagbibigay ng mga proyekto na pangkabuhayan? Kung sakali, meron bang nakapagbigay na sa inyo ng mga proyektong pangkabuhayan mula sa national at sa lokal? Ang mga sangay po ng gobyerno ay nilaanan po ito ng mga pondo para Okay. sa katulad naming mga may kapansanan. Yun nga lang po, minsan ay hindi namin ito nagagamit sa paraang hindi namin masyadong nababatid kung gaano ito kalaki at kung paano ito gagamitin. Dahil kadalasan po ay
hindi nagkakatugma yung gusto ng sangay ng gobyerno sa paggamit ng kanilang nakalaang pondo para sa mga kapansanan. Dahil ang mga kapansanan po ay nangangailangan ng naaangkop sa kanilang kapansanan na Tama. livelihoods po, ganyan. Okay. Oo. Kasi hindi naman pare-pareho may kapansanan, di ba? Yung halimbawa, disabled lang siya doon sa kanyang paa, pero yung kamay niya makakapagtrabaho. Tama? Yes sir, tama po. Marami po ang uri ng kapansanan sir. Maraming uri. So, ibig sabihin, talagang dapat naaangkop. Tama yung sinabi mo, Yes. naaangkop sa kanyang kapansanan. Opo. Okay. Sa ngayon, anong mayroon ba kayong pangkabuhayang proyekto ngayon dyan sa Luspan? Sa ngayon po ay pinaplano po namin ng pagkakaroon na nag-uusap-usap na po kaming mga pangulo ng mga barangay associations na magkaroon ng isang malaki-laking proyekto na tatatak naman sa aming samahan hanggang sa makalipas na panahon. At ganoon din po ang mga barangay associations po, yan po ay mayroong mga sarili-sariling proyekto na pangkabuhayan. Tama. Ayun. Malaking bagay, na kung sakali, talagang, pero ibig sabihin, gano'n nakatagal itong itong federation nyo? Ang Los Baños Federation po ay nabuo noong 2010. 2010. Yes So, po. ibig sabihin na 2010, meron na kayong 10 years na... 10 years po. Okay. Sa loob ng 10 years, ano na mga nangyari at kahit paano ay meron na bang mga naipundar ang ating mga kababayang may kapansanan doon? Ganun pa rin naman po ang pamumuhay ng Ganun Pilipino, pa rin. pero nagkaroon naman po ng awareness ang mga may kapansanan sa loob Okay. ng mga ganong kahabang panahon. Ah, Naging aware po sila na kailangan na nilang makipag-ugnayan sa ating pamahalaan para makapag-avail ng mga benepisyo, matulungan sila. Yun po ang aming ginawa ng mga nakalipas na panahon dahil ng mga unang panahon po, hindi po aware ang mga may kapansanan na kailangan pala silang matulungan ng gobyerno. Ganun din po para maka-avail ng mga benepisyo. Tama. Yun po ang aming unang ginawa po, awareness. Kayo po ba, Mr. Abad, ilang taon na kayong Federation President? Ako po ay pangalawang taon pa lang po ngayon. Pangalawang taon. Ano bang election nyo Every 3 years po. every 3 years. Ayun. So, ibig sabihin may ka pa. Meron ka pang, parang parang barangay captain. Opo, may ganun pa. Ayun. Okay. Talagang what? So, ibig sabihin, meron ka pang isang taon. Isang taon pa po. Ayun. Na kung sakali, dito naman, kung maganda naman ang pamamalakad mo, marire-elect ka naman. Ay, opo. Ayun. Sa tingin ko naman hayaan mo, ipapangampanya kita. At kung sakali, at doon nga pala sa mga proyekto na pinaplano nyo, kung may maitutulong ang ating palatuntunan, sabihin lang nyo. Ay, Para opo. kahit papano, makatulong kami. Opo, maraming salamat po. Okay. Oo. So, anong iba pang mga panawagan mo sa ating lokal at sa national government natin bilang ikaw ang Federation President? Ang nagiging kadalasang suliranin po ng isang may kapansanan ay yun pong proseso na kapag naandyan na ang tulong ng pamahalaan, national man o lokal, ito po ay matagal na proseso. Bakit gano'n? Gayon po talaga. Alam niyo naman ho ang gobyerno na bago magbitaw ito ng kung ano-anong tulong ay dadaan pa po sa kung ano-anong proseso. Hindi po ba dapat ay... Dapat fast track yan. Yes Kasi dapat tutulong na rin lang naman, di ba? Yes. Tsaka itutulong naman ng ating pamahalaan galing din naman sa kaba ng bayan, di ba? Opo. Sa buwis ng ating mga kababayan. O bakit naman kinakailangan patagalin pa? Ngayon, kung sakali, ganito, Mr. Abad, pinakamaganda siguro, malaman natin kung ano yung mga nakakasagabal, no? Opo. Doon sa kasi kung tutuusin, dapat naman madaliin naman nila yung katulad ng mga proyekto para sa inyo dahil siyempre priority kayo no.
O, katulad na nga lang yan, mandatory, binigyan ng discount, ibig sabihin, binibigyan ng special na kalinga Opo. ang mga WDs. O kaya lang, kung sakaling katulad nito, kung may project na ganyan, tapos patatagalin, kailan pa may i-release yan, di ba? Yes po. Kung sakali, ano po bang pending na request nyo ba ito o pondo na paano? Hindi naman po sa Los Baños ganun kahirap. Okay. Po, Sa atin, sa Los Baños. Sa Los Baños po ay maayos naman Maayos po naman. at maayos kaming itinatrato ng ating munisipyo. Yun pong ibang lugar ay ganun nagiging problema at tungkol naman po sa usapin dito sa mga bagong proyekto, ito po sana ay sa totoo lang po ay ang gusto po ng mga PWDs ay kumbaga sabi, individual nilang gawain yung mga livelihood programs. Ayun. Hindi na po dapat dumaan pa sa kailangan ay 10 kayo, 20 kayo para magkaroon Pinararami muna, parang gano'n. Yan po ang nagiging problema ng PWDs dahil nahihirapan po itong kumilos. Ayun, okay. So manawagan ka, Ginoong Abad, para kahit papano, marinig ng ating mga nanunungkulan, ng ating pamahalaan, na yun yung gusto nyo mangyari. Individual. Tama? Ngayon, kung sakali, doon pumapasok yung sinasabi mo, na kung ano yung kapansanan, naaangkop doon sa kanyang business o gagawing panghabang buhay na hanap buhay. Okay. Parang gano'n, di ba? Yun. Okay, manawagan ka. Yan po ang aming kadalasang hinaing na kung kami ay pagtutuunan ng pansin ng ating pamahalaang nasyonal, tumulong po sila sa amin na mga may kapansanan bilang normal na tao na tingnan kung anong pangangailangan, alamin po yung aming kakayahan, bayaan po kaming magdesisyon kung anong aming gustong maging hanap buhay na kanilang itutulong sa amin. Hindi po yung kailangan pa namin magtipon-tipon at bumuo na kung ano-anong proyekto na hindi naman naaangkop sa aming kakayahan. May mga limitasyon po ang mga may kapansanan, kaya po nangangailangan po ito ng angkop na hanap buhay. Ganito ang kung sakali ba, halimbawa, sinabi mo nga kanina na kung sakali, ginagawa ng gobyerno, ginagawa mo ng mga, halimbawa, 10 bago sila mag-release ng pondo. Halimbawa, kung nag-release sila ng 100,000, kung magkaroon na lang kayo ng pag-uusap, 100,000, kung kayo ay 10, pwede kayong tig sa 10,000. Pwede ba yung ganon? Ganito po ang nangyayari din, sir. Ito po ang sistema at proseso ng gobyerno. Ang mga may kapansanan po ay hindi nakakahawak ng tinatawag nating pondong pera. Kapag nagkaroon po ng proyekto ang gobyerno, sila po ang namimili ng materyales, sila po ang namimili ng kung ano-anong gamit na kagamitin. At ang mga federasyon po, ang mga samahan, ang mga may kapansanan, sila lang pong maghahanap ng mga taong gagawa nito. Ayun. So, mahirap. Ginagamit lang kayo, parang gano'n. Nangyayari. Malapit po, sir. Oo, malapit. Di ba? Oo. Tsaka, bakit kinakailangan kayo bakit sila ang dapat na mamili? Samantalang yung budget na yon ay para sa inyo. Kaya nga mayroong Federation President dahil dapat kung maipapasa sa inyo ang ganong halaga, kayo siyempre yung magbabudget noon at kayo yung magpapalakad. Pero kung sila mamimili, pumapasok pa rin dyan. Hindi naman natin nilalahat, Opo. Maaaring pumapasok pa rin dyan ng korupsyon. Maaari po. Kasi, pagdating doon sa resibo, hindi naman nyo alam kung magkano pa. Basta sinabi, budget nyo ay, halimbawa, kalahating milyon, pero kung ang pamimili nila ay kung magkano lang, at tapos i-report lang sa inyo na gano'n, yun ay, ito po ay maaaring mangyari, na kung sakali ay kawawa naman yung ating mga dapat tulungan, yung pera na yon allocated yon para doon sa inyong grupo. Yes po. Kaya lang kung silang mamimili, ano masasabi natin doon? 'Di ba? Na kung tutuusin kayo yung magbabudget. Kaya nga kayo may pamunuan 'Di
Di ba? Yun po ang dapat talaga. At maging, ito naman pong mamumuno sa mga may kapansanan, dapat naman pong maging transparent din. At maaari din naman pong sa aming hanay magkaroon ng ganong problema rin po na sa amin naman manggaling ang korupsyon. Kaya nag-iingat din po naman ang ating pamahalaan. Ayun. Ginoong Abad, medyo wala na lang tayong oras. Yes ano? po, yes. Baka may huli kayong pananalita at panawagan para sa ating pamahalaan. Yun na lang po naman, sana po ay mapag-aralang mabuti ng ating pamahalaan, lalo na po ng pamahalaang lokal ng bawat munisipalidad sa Pilipinas, ang mga pagpapatupad ng mga batas na iniatang sa kanila ng ating national government. Ayun. Yun lang po, pag-aralan pong mabuti para naangkop sa mga nangangailangan ang kanilang ibibigay na tulong. Yun lang naman po ang aming hinaing na kadalasan. Okay. Ginoong Abad, maraming salamat sa iyong... sino nga pala yung vice mo na kasama mo? Siya po ay si Kuya Wilmer Greso, Aha. taga-barangay Lalakay po. Ayun, okay. Kumusta na lang sa inyong mga miyembro, ha? Yes. At kahit papaano, ito, Lalakay at Batong Malaki. Batong Malaki. Okay. Pero kayo yung may hawak ng federation, ano? Yes po. Okay. Maraming salamat sa iyo, Ginoong Roderick Abad. Yes no? po. Maraming Ng, salamat po sa At panahon. siyempre kay Vice. Ha? Okay. Maraming salamat at sa mga susunod at medyo mahaba-haba ang oras natin at tatalakayin natin uli yan. Ano? Opo, maraming salamat po sa inyo. Okay, oo. Maraming salamat din sa iyo at kahit papano, malaking bagay na iparating natin sa ating mga nanunungkulan yung tawag dito, yung ating mga panawagan. Ano? Opo. Okay. Maraming salamat. Magandang umaga. Magandang umaga po sa Okay. ating lahat. Okay. Thank you. At mamaya ng konti, usap na lang tayo ha pag pagkatapos ng programa. Opo. Okay, at Parin Jap, at ma'am, alam mo Parin Jap, isang magandang nakikita ko kasi itong COVID-19 sa totoo lang doon sa ibang mga mamamayan natin baliwala ito eh. Kasi may mga protection sila. Yun nga, yung sinasabing palalakasin ang immune system. Ang Yan. problema nga niyon parang dyan, kahit natin palakasin ng system ng COVID-19, hindi naiwasan yung distance eh. Kasi lumpukan pa, napapansin ko, puro lumpukan pa. Hindi matatapos ang COVID-19 pagkagaya. Yeah, okay. Oo, Parin Jap, pakinggan natin si Miss Mira Villana, ha? Okay. Miss Mira Villana, para po sa pagpapalakas ng ating mga immune system, ha? Para po malabanan natin ang COVID-19. Mama Mira, maganda umaga sa iyo. Hello po, sir. Good morning po. Yes, good morning. Oo, pasensya ka na. Medyo kinapos tayo ng konti, kaya medyo meron na lang tayong 3 minutes. Okay po. Oo, meron na lang tayong 3 minutes. Ano? Okay, alamin lang sana ng ating mga kababayan, kasi sa mga nanonood ngayon at sa mga nakikinig sa ating palatuntunang Isyu Balita, paano ba palalakasin ang ating immune system? At ayun, paano ba natin palalakasin ang ating immune system para labanan ang lahat ng sakit? Hindi lamang itong itong COVID-19. Go Apo. ahead. Yes po. Before anything else, good morning po sa mga listeners natin po. Ayun. Good morning. Konting explanation na po about the product. Okay. Kayang-kaya po nating palakasin ang ating immune system using natural food. And yun po ay naka-base po sa Bible. Sa Genesis 1:29, nakasulat po doon, "Then God said, I gave you every seed-bearing plant on the face of the whole earth, and every tree that has fruit with seed in it, they will be yours for food." So, ibig sabihin po, prutas at gulay ang kailangan ng katawan ng tao para mabuhay. So, para po lumakas yung ating immune system at maiwasan po natin ang halos lahat ng sakit, kailangan lang pong lagyan natin yung katawan natin or kumain po tayo ng mga natural food, mga plant-based.
na pagkain. And ang maganda po niyan, hindi na po natin kailangan mag-effort ng sobrang laki. Mamili, magluto. Meron na po ngayon, kung instant ang mga sakit ngayon, instant din po ang solusyon. And ang maganda pong balita, napaka-effective po and napaka-affordable ng mga food supplement na available po ngayon sa market, especially yung ating pong product na in-endorse, ang One of the Juice, na packed with more than what you need in your body. So, kailangan lang po pala ng katawan natin ay mapasukan ng nutrients para po ma-regenerate yung ating mga organs para maiwasan natin yung mga sakit. Yan po. Natural food po ang kailangan natin. And I highly recommend po sa inyo yung ating product po na in-endorse. One of the Juice po. Ayun, okay. In Soccer Dan. Maraming salamat sa iyo, Miss Mera. Ay, siya nga pala, baka may mga babatiin ka pa. Ay, meron po. Okay. Ayun, maraming salamat po sa opportunity, sir. I would like to invite po yung buong listeners po natin, lahat po ng listeners natin ngayon na to encourage ko po kayo na maggamit po ng One of the Juice. And para po mas maintindihan nyo po yung ating product, meron po akong Facebook page. Ang pangalan niya po ay Super Juice. Capital S-U-P-E-R, capital J-U-I-C-E, Super Juice. Yun po makikita niyo po sa Facebook po. Facebook page ko po yun. And makikita niyo po doon yung ibang details about the product and ibang information po about the product. Then meron po tayong event na gaganapin mamayang 2 p.m. Yun po yung Year Recognition Day natin. Awardan po, i-recognize po natin yung mga top leaders, mga top earners po ng company. And introduce po namin sa inyo kung ano po yung One of the Marketing Incorporated. Okay, maraming salamat sa iyo ha. Medyo naubusan lang tayo ng oras. Okay lang po. Ano? Okay. Naku, malaking tulong na po yung binigay. Okay. Okay, maraming salamat. Okay, mga ka-isyo, narinig po natin kung ano po yung mga dapat gawin. At ang alam ko, nagkaroon na rin po ng may mabibila na po kayo dyan sa Los Baños, Laguna ng mga produkto ng One of the. Okay. So, parang Jack, medyo wala na tayong oras na kinapos tayo sa oras eh. Sige. Pero pabatiin muna natin itong sila, Okay. Okay, bigyan natin ng konting oras. Paspasan lang tayo, ha? Ano lang, ha? Okay, good morning, Miss Padol. Ay, magandang umaga po sa araw na to. Binabati po namin ang lahat ng mga taga-Paite at lahat po ng mga kagawad at saka po kapitan at lahat po ng mga manonood po natin at viewer ng ating issue balita. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayun, okay. Si paring Floro naman. Para kahit pa paano, bati niya ang kanyang mga kaibigan, kapatid, kumari, kumpadre, kapitbahay, at mga alaga. Okay. Sa magandang umaga, paring Dante Andrera, paring Jap Muega, at sa ating mga kaibigan sa Issue Balita. Aking pong binabati ng isang magandang umaga si Sir Rudy Magpantay from New York, USA, at ang aking mga kapatid sa Italia, Lina, Isabel, Domeng, Pomeng, Helen, Presi, at ang aking mga friendships na Grace, Baby, Emay, at groups nila, at si Irene Steele, Gloria Larino, and Bat 75 ng James at Binyan, Laguna. Okay. Maraming salamat. Salamat. Paring Floro, Raymundo, ang puging-pugi ng Pansol, Calamba, Laguna. Ayun. Okay, paring Jeff, paalam ka na rin. Muli po kaming nagpapaalam muli sa susunod na Sada po ulit tayo magkita-kita. Binabati ko pong muli si Kyle Merpobale, General Burgos Boyet, Major Galorio, at ang ating CDC ng Marinduque pare. Ang 409 sa personnel of 409 na Marinduque CDC and 409 Marinduque Ready Reserve Infantry Battalion kay Sergeant Bernaldez. Okay. At kay Group Commander po natin, ang 4 CDG, si Romulo Esparam.
At sa lahat-lahat po, kay Larry Mendoza po ng ISO, magandang umaga po sa inyo lahat. Boyet Velasco po, na San Pablo City. Colonel Bandelaria, sa lahat po, magandang umaga po at walang sawang kayo nakikinig sa amin sa Isyu Balita J101.5. Ang inyong kaiso si Jack Muega po at ang aking mag-ina si Jane Muega and Seki at Muega family, Palatino family, Baltimore's family. Magandang umaga po muli sa inyong lahat diyan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Okay, pahabol. Good morning po sa inyo dyan, Sir Dan at Sir Jack Muega ng Isyu Balita. God bless po. Sabi po ni Miss Ellen Magpantay. Magandang umaga sa inyo dyan, mga taga-hala-hala. Bagumbong. Hala-hala Rizal. Ano? At sabi po ni Mr. Mercado Laurel, kay Parin Leo, good morning Parin Dan. Morning din sa iyo Parin Jack. More power sa programang Isyu Balita. God bless. Okay. Pakibati nga po yung mga tiya ni Nang Rosing sa birthday kahapon at mga kumare ko Lorena, Daday, birthday bukas. Happy birthday. Ito po ay God bless and sa amin pong mga taga Bagumbong chapter. More power sa Isyu Balita. Salamat po. Okay, mula po kay Miss Ellen Magpantay. Mga ka-isyo, wala na po tayong oras. Tayo po ay magbabalik sa susunod na Sabado. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Dante Abrera. Kasama pa rin po natin si Paring Jack Muega sa ating palatuntunan ng Isyu Balita. Dito pa rin po sa J101.5 Big Radio, ang himpilang may malasakit sa bayan. Maraming salamat po. Mabuhay kayong lahat at pagpalain ng Diyos. Bye-bye! Isyu Balita. Isyu Balita. Isyu Balita. Isyu Balita. Isyu Balita.